Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang baryo ng San Isidro, isang tahimik na pamayanan na nabubuhay sa pagsasaka, paghahayupan at sabong. Halos bawat tahanan ay may alagang manok na panabong. Para sa mga taga roon, ang sabungan ay hindi lamang libangan, kundi bahagi na rin ng kanilang kultura at kabuhayan. Ngunit higit sa lahat ng mga sabungero sa baryo, iisa lamang ang pangalang hindi nalilimutan ng mga tao, si Mang Tino. Hindi siya mayaman. Wala siyang malaking bahay, sasakyan o malawak na lupain. Isa lamang siyang simpleng albularyo na nakatira sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Sa harap ng kanyang bahay ay makikita ang iba't ibang halamang gamot na maingat niyang inaalagaan. Sa likuran naman ay may maliit na kulungan ng mga manok. Marami ang lumalapit kay Mang Tino kapag may lagnat, pilay, kagat ng ahas o kakaibang karamdaman na hindi kayang lunasan ng karaniwang gamot. Hindi siya naniningil ng malaking halaga. Kung ano lamang ang kusang ibigay ng tao ay sapat na sa kanya. Kilala siya bilang mabait, mapagpakumbaba at hindi sakim. Ngunit may isa pang bagay na mas ikinagugulat ng lahat. Hindi pa siya kailanman natatalo sa sabungan. Sa tuwing sasabak ang kanyang manok, tila ba may kakaibang lakas itong taglay. Kahit mas maliit o mas payat kaysa sa kalaban, lagi itong nananalo. Dahil dito, sari-saring kwento ang kumalat. May nagsasabing gumagamit siya ng mahika. May naniniwalang may alagang engkanto ang matanda. May ilan namang nagsasabing may lihim siyang agimat. Ngunit sa tuwing tinatanong siya, iisa lamang ang kanyang isinasagot. Ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mahika. Nanggagaling ito sa tamang pag-aalaga at malinis na puso. Hindi naniwala ang karamihan. Isang linggo ng umaga, nagkaroon ng malaking derby sa kalapit na bayan. Dumating ang mga tanyag na sabongero mula sa iba't ibang lalawigan. Malalaki ang pustahan at maraming tao ang nagsiksikan sa sabungan. Nang makita nilang papasok si Mang Tino na may dalang simpleng bayong, nagtawanan ang ilan. Yan na naman ang matanda. Tiyak may dala na namang himala. Bahala na, tingnan natin kung hanggang saan ang swerte niya. Tahimik lamang ang matanda. Binuksan niya ang bayong at inilabas ang isang pulang tandang. Hindi ito kasing laki ng ibang manok. Hindi rin ito mukhang nakakatakot. Ngunit kakaiba ang kinang ng mga mata nito. Tinawag ang unang laban. Kalaban nito ang isang tanyag na manok na maraming beses nang nagkampeon. Sigurado ang may-ari nito. Malaki ang kanyang pustahan. Pagbitaw pa lamang ng dalawang manok ay agad na umatake ang malaking tandang. Ngunit sa isang iglap, mabilis na umiwas ang manok ni Mang Tino. Sunod-sunod ang naging galaw nito. Parang alam na nito ang bawat kilos ng kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali, bumagsak ang malaking tandang. Nagbunyi ang buong sabungan. Panalo na naman si Mang Tino. Hindi makapaniwala ang marami. Nagsimula ang ikalawang laban. Mas mabagsik ang naging kalaban. Ngunit ganoon pa rin ang naging resulta. Panalo na naman ang albularyo. Hanggang sa ikalimang laban ay wala pa ring nakakatalo sa kanyang manok. Nagbulungan ang mga tao. Hindi na ito normal. Siguradong may lihim siya.
Sa isang sulok ng sabungan ay tahimik na nakatingin ang isang mayamang sabonghero na kilala sa pangalang Don Valerio. Siya ang pinakamalaking pustador sa buong lalawigan. Sanay siyang laging nananalo, ngunit sa araw na iyon ay malaking halaga ang kanyang natalo dahil kay Mang Tino. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, hindi maaari. Walang simpleng albularyo ang makakatalo sa akin. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Sundan ninyo ang matanda. Alamin ninyo kung saan niya kinukuha ang kanyang kapangyarihan. Lumuhod ang mga tauhan bilang pagsunod. Pagsapit ng gabi ay tahimik na naglakad pa uwi si Mang Tino. Hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa kanyang kubo, ay agad niyang pinakain ang kanyang mga manok. Isa-isa niya itong hinaplos. Salamat sa inyong katapatan. Pagkatapos ay nagsindi siya ng maliit na lampara. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa madilim na kagubatan. Maya-maya ay may isang matandang babaeng nakaputi na lumabas mula sa mga puno. Hindi siya nagulat, ngumiti lamang siya. Matagal kitang hinihintay, sabi ni Mang Tino. Lumapit ang matanda at iniabot ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Malapit nang dumating ang taong magdadala ng malaking kasakiman sa iyong buhay. Huwag mong kalilimutan ang ipinangako mo noon. Tumango si Mang Tino. Hindi ko kailanman gagamitin ang aking kaalaman para sa kasamaan. Ngumiti ang matanda. Darating ang araw na susubukin ang iyong puso. Unti-unti itong naglaho sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa di kalayuan, nakita ng mga tauhan ni Don Valerio ang lahat ng nangyari. Namutla sila sa takot. Agad silang tumakbo pabalik upang isumbong ang kanilang nasaksihan. Hindi nila alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang napakalaking lihim na magpapabago sa buhay ng buong baryo. Madaling araw pa lamang ay nagmamadali nang bumalik ang mga tauhan ni Don Valerio sa kanyang malaking bahay. Halata sa kanilang mga mukha ang takot at pagkalito. Hindi sila mapakali sa kanilang nasaksihan noong nakaraang gabi. Nasa malawak na balkonahe si Don Valerio habang umiinom ng mainit na kape. Nang makita niya ang kanyang mga tauhan, agad niya silang pinapasok. Ano ang nalaman ninyo? Malamig niyang tanong. Nagkatinginan muna ang tatlo bago nagsalita ang pinakamatanda sa kanila. Ginoo, sinundan namin ang albularyo hanggang sa kanyang kubo. At? Wala kaming nakita nung una. Pinakain niya lamang ang kanyang mga manok. Ngunit pagdating ng gabi, huminto ito sandali. May lumabas na matandang babae mula sa kagubatan. Nakunot ang noo ni Don Valerio. Sino? Hindi namin alam. Nakasuot siya ng puting damit at tila bigla na lamang siyang lumitaw sa dilim. Kinausap niya si Mang Tino at may ibinigay na maliit na supot. Tumahimik ang buong silid. Pagkatapos ay naglaho siya. Nanlaki ang mga mata ni Don Valerio. Naglaho? Opo, Ginoo. Ilang sandaling hindi nagsalita si Don Valerio. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong bayan, ngunit alam niyang hindi magsisinungaling ang kanyang mga tauhan. Matagal na niya silang kasama at bihira silang magkamali. Kung may lihim ngang tinatago ang albularyo, kailangan niya itong malaman. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad
patungo sa bintana. Hindi maaaring may taong mas makapangyarihan kaysa sa akin. Samantala, sa kubo ni Mang Tino ay nagsisimula na ang panibagong araw. Nagwalis siya sa bakuran bago nagdilig ng kanyang mga halamang gamot. Isa-isang sinilip ang kanyang mga alagang manok. Hindi niya minamadali ang bawat ginagawa. Para sa kanya, ang pag-aalaga ay hindi maaaring gawin ng pabaya. Habang pinapakain niya ang pulang tandang na nanalo sa sabungan, napansin niyang may sugat ito sa pakpak. Kumuha siya ng dinikdik na dahon at maingat na ipinahid sa sugat. Hindi sapat ang tapang, mahina niyang sambit. Kailangan ding marunong magpagaling. Hindi nagtagal ay dumating ang isang magsasaka na may pasan-pasang bata. Namumutla ang bata at nilalagnat. Mang Tino, tulungan mo po kami. 3 araw nang hindi bumababa ang lagnat ng anak ko. Hindi nagdalawang isip ang albularyo. Sinuri niya ang bata, hinawakan ang noo nito at tiningnan ang mga mata. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang halamang gamot, nilaga ang mga ito at pinainom sa bata. Maya-maya lamang ay unti-unting bumuti ang pakiramdam nito. Lumuha sa tuwa ang ama. Magkano po ang utang namin? Ngumiti si Mang Tino. Wala. Kung nais mong magpasalamat, tulungan mo na lamang ang kapwa mo kapag sila naman ang nangangailangan. Paulit-ulit na yumuko ang magsasaka bago umuwi. Sa di kalayuan ay may mga matang lihim na nakatingin sa lahat ng ito. Mga tauhan muli ni Don Valerio. Kinahapunan ay ipinatawag ni Don Valerio ang pinakamatandang albularyo sa kabilang bayan. Kilala ito sa pangalang Isko. Marami ang naniniwalang bihasa siya sa iba't ibang ritual at sinaunang kaalaman. Pagdating nito ay agad siyang pinaupo ni Don Valerio. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tungkol saan? May kapangyarihan ba si Mang Tino? Hindi agad sumagot si Isko. Matagal muna niyang tinitigan ang mayamang sabonghero. Kung ang hinahanap mo ay mahika, hindi ko masasagot iyan. Ngunit may alam ka. Bata pa lamang si Mang Tino ay kilala na siyang matulungin. Maraming albularyo ang nagtangkang turuan siya, ngunit iisa lamang ang kanyang naging guro. Sino? Isang matandang babaeng naninirahan noon sa gitna ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Don Valerio. Iyon ba ang babaeng nakita ng mga tauhan ko? Posibleng siya nga. Ano ang itinuro niya? Napabuntong hininga si Isko. Hindi lahat ng kaalaman ay dapat malaman ng taong sakim. Nagdilim ang mukha ni Don Valerio. Huwag mo akong turuan. Tahimik lamang ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya. May mga biyayang nawawala kapag ginamit sa kasamaan. Pagkasabi nito ay umalis siya nang hindi man lamang lumingon. Lalong nag-alab ang galit ni Don Valerio. Kinagabihan ay muling bumisita si Mang Tino sa isang matandang balete sa loob ng kagubatan. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Huminto siya sa harap ng isang lumang dambana na halos matakpan na ng lumot. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi upang humingi ng kayamanan, hindi upang humiling ng tagumpay, kundi upang magpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang natanggap. Habang siya ay taimtim na nakapikit,
Isang malamig na hangin ang dumaan. Muli niyang narinig ang pamilyar na tinig ng matandang babae. Malapit na siyang kumilos. "Handa na ako," sagot ni Mang Tino. "Hindi para sa laban sa sabungan," napadilat siya, "kundi para sa laban ng iyong pagkatao." Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagkalansing ang mga dahon. Kasabay nito ay may isang pares ng matang nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi iyon tao, at hindi rin ordinaryong hayop. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mang Tino, na tila naghihintay ng tamang sandali upang lumantad. Lumipas ang ilang araw matapos ang huling derby. Sa buong lalawigan ay iisa lamang ang usap-usapan. Ang albularyong hindi kailanman natatalo sa sabungan. Maging sa mga karatig bayan ay kumalat ang kanyang pangalan. May mga sabungerong naglakbay ng malayo upang makita lamang kung paano lumaban ang kanyang mga manok. Ang iba ay umaasang matututuhan ang kanyang sikreto, samantalang ang ilan ay nais lamang siyang mapahiya. Ngunit nanatiling payapa ang buhay ni Mang Tino. Tuwing madaling araw ay nagdidilig siya ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay pinapakain ang kanyang mga manok at iniikot ang maliit niyang taniman. Kapag may sakit na dumadating, buong puso niya itong ginagamot. Hindi niya ipinagpapalit ang kanyang kabutihan sa salapi. Isang umaga, dumating ang isang karwaheng hila ng 2 kabayo sa harap ng kanyang kubo. Bumaba rito ang 2 armadong tauhan ni Don Valerio. "Mang Tino," tawag ng isa. Lumabas ang albularyo at magalang na ngumiti. "Ano ang maipaglilingkod ko?" "Inuutusan ka ni Don Valerio na sumama sa amin. Hindi ako alipin ni numan. Hindi ito pakiusap." Tahimik lamang na tumingin si Mang Tino sa 2 lalaki. Wala akong dahilan upang sumama. Nagkatinginan ang mga tauhan. Alam nilang hindi nila maaaring pilitin ang matanda dahil kilala itong iginagalang ng buong baryo. Kaya sasabihin na lamang namin ang mensahe. Tumango si Mang Tino. May malaking derby sa loob ng 7 araw. Ang premyo ay pinakamalaki sa kasaysayan ng lalawigan. Hinahamon ka ni Don Valerio. "Hindi ako nakikipaglaban para sa kayamanan. Kung hindi ka sisipot, sasabihin ng lahat na natakot ka." Ngumiti lamang si Mang Tino. Ang taong may malinis na budhi ay walang kinatatakutan. Pagkasabi nito ay bumalik siya sa kanyang ginagawa. Naiwang nakatayo ang 2 tauhan bago tuluyang umalis. Pagbalik nila sa malaking bahay ay agad nilang ibinalita ang nangyari. Nagngit-ngit sa galit si Don Valerio. "Tinanggihan niya ako?" "Opo." Malakas niyang hinampas ang mesa. "Walang sino man ang tumatanggi sa akin." Tahimik ang lahat ng nasa silid. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti siya. "Kung ayaw niyang pumunta sa akin, ako ang magpapapunta sa kanya." Kinabukasan ay isang kakaibang balita ang gumising sa buong baryo. May mga manok na bigla na lamang nagkasakit. Isa-isa silang nanghina. May ilang namatay bago pa man sumikat ang araw. Nag-aalala ang mga magsasaka. Lumapit sila kay Mang Tino upang humingi ng tulong. Isa-isang sinuri ng albularyo ang mga manok. Napansin niyang hindi ito karaniwang sakit. May kakaibang amoy ang kanilang pagkain. Tahimik siyang yumuko at sinuri ang natitirang mga butil.
May nahalo roong mapanganib na halamang nakalalason sa mga manok. May sadyang gumawa nito, mahina niyang sabi. Nagulat ang mga may-ari. Sino ang gagawa ng ganoon? Hindi ko alam. Ngunit sa kanyang isip ay may hinala na siya. Hindi niya lamang nais mag-akusa ng walang katibayan. Gumawa siya ng halamang gamot at isa-isang pinainom ang mga manok na maaari pang mailigtas. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula silang gumaling. Labis ang pasasalamat ng buong baryo. Samantala, sa malaking bahay ni Don Valerio ay dumating ang isang estrangherong nakaitim ang kasuotan. Hindi nito sinabi ang kanyang pangalan. Ikaw ba ang taong kayang magpanalo sa anumang sabong? Tanong ni Don Valerio. Kung sapat ang kabayaran, nais kong matalo si Mang Tino. Tahimik na ngumiti ang lalaki. Hindi madaling talunin ang taong malinis ang puso. Magkano ang kailangan mo? Salapi lamang ay hindi sapat. Nakunot ang noo ni Don Valerio. Ano pa? Kailangan mong maging handang isuko ang anumang pinakamahalaga sa iyo. Hindi nag-atubili ang mayamang sabonghero. Kahit ano, nakangiti ang estranghero. Pag-isipan mong mabuti. Wala na akong dapat isipin. Tumango ang lalaki. Kung gayon, sisimulan na natin. Kinagabihan ay muling nagtungo si Mang Tino sa lumang balete. Tahimik niyang inilapag ang ilang bulaklak sa paanan nito. Hindi nagtagal ay muling lumitaw ang matandang babaeng nakaputi. Hindi na ito nagsalita agad. Matagal nitong tinitigan ang albularyo. Nararamdaman mo ba? Opo. May paparating na malaking panganib. Hindi para sa akin, kundi para sa buong baryo. Napabuntong hininga si Mang Tino. Handa akong gawin ang nararapat. Iniabot ng matanda ang isang maliit na sisidlang yari sa kawayan. Nasa loob nito ang halamang matagal kong iningatan. Para saan po ito? Darating ang oras na hindi sapat ang iyong kaalaman. Kailan ko ito gagamitin? Huwag na huwag mo itong bubuksan hanggat hindi nalalagay sa matinding panganib ang isang inosenteng buhay. Tinanggap iyon ni Mang Tino at maingat na itinago. Pagkalingon niya upang muling magpasalamat ay wala na ang matandang babae. Naglaho itong parang hamog sa gabi. Habang naglalakad pa uwi ang albularyo, hindi niya namalayang may isang aninong nakasunod sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Dalawang mapupulang mata ang kumikislap sa dilim, at sa unang pagkakataon tila may isang nilalang na naghahanda ng harapin ang albularyong hindi pa kailanman natatalo sa sabungan. Mula nang kumalat ang balitang may taong sadyang naglason sa mga manok ng mga magsasaka, nabalot ng takot ang baryo ng San Isidro. Ang dating masayang usapan sa mga bakuran ay napalitan ng mga bulong-bulungan. Hindi na basta iniiwan ng mga tao ang kanilang mga alagang manok. Gabi-gabi ay may nagbabantay sa mga kulungan. Si Mang Tino naman ay patuloy na tumutulong sa mga naapektuhan. Araw-araw ay gumagawa siya ng mga halamang gamot upang mailigtas ang mga natitirang manok. Hindi siya humihingi ng anumang kapalit. Dahil sa iyo, nakaligtas ang mga alaga namin, sabi ng isang matandang magsasaka. Umiling lamang si Mang Tino. Huwag ninyo akong pasalamatan. Mas mahalagang magkaisa tayo. May taong gustong pag-awayin ang baryong ito. Nagkatinginan ang mga tao. Lahat sila ay may iisang tanong. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Samantala,
Sa malaking bahay ni Don Valerio ay nagsimula na ang lihim na kasunduan. Sa ilalim ng kanyang lumang kamalig ay may isang silid na bihirang puntahan ng sinuman. Doon niya muling hinarap ang estrangherong nakaitim. Tahimik ang paligid, tanging liwanag ng isang lampara ang nagbibigay ilaw sa madilim na silid. "Tutup din mo ba ang ipinangako mo?" tanong ni Don Valerio. "Tutup din ko," sagot ng estranghero. "Ngunit tandaan mo, bawat hinihinging kapangyarihan ay may katumbas na kabayaran." "Handa akong magbayad," ngumiti ang lalaki. "Kahit mawala ang kapayapaan ng iyong buhay, hindi mahalaga. Kahit ang mga taong pinakamalapit sa iyo ang magdusa?" Hindi man lamang nag-atubili si Don Valerio. "Oo," napatango ang estranghero. Kung ganoon, wala nang atrasan. Inilabas nito ang isang maliit na sisidlang yari sa itim na kahoy. Pagkabukas nito ay may lumabas na kakaibang usok na tila gumagalaw na parang buhay. Unti-unti itong umikot sa buong silid bago tuluyang naglaho. Hindi na malaya ni Don Valerio na habang lumalalim ang kanyang kasakiman, unti-unti ring nawawala ang kapayapaan ng kanyang kalooban. Kinabukasan ay isang batang lalaki ang dumating sa kubo ni Mang Tino. Habol ang hininga nito. "Mang Tino! Mang Tino! Ano ang nangyari? May kakaibang nangyayari sa manok ng aking ama." Agad na sumama ang albularyo. Pagdating nila sa bahay ay nakita niyang hindi mapakali ang isang malaking tandang. Hindi ito kumakain at tila may kinatatakutan kahit wala namang ibang hayop sa paligid. Lumapit si Mang Tino. Tahimik niyang hinaplos ang manok. Biglang nagsitayuan ang balahibo nito. Napansin ng albularyo ang isang maitim na marka sa ilalim ng pakpak. Hindi iyon sugat. Parang bakas iyon ng sinunog na kahoy. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi iyon sakit. May taong sadyang gumawa ng masama. Naghalo siya ng iba't ibang halamang gamot at ipinahid iyon sa marka. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting kumalma ang tandang. Nagpasalamat ang pamilya. Ngunit habang pauwi si Mang Tino, lalo lamang lumalim ang kanyang pag-aalala. Pagsapit ng gabi ay nagtungo siyang muli sa lumang balete. Hindi pa man siya nakalalapit ay naramdaman na niya ang malamig na hangin. Lumitaw ang matandang babaeng nakaputi. "Alam mo na ba ang nangyayari?" "Opo. Mas mabilis kaysa sa inaasahan." "Hindi na ito simpleng inggit." "Hindi." Tahimik silang kapwa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli ang matanda. May taong pinili ang landas ng kadiliman upang makamit ang tagumpay. "Si Don Valerio." Hindi sumagot ang matanda, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang maunawaan ni Mang Tino ang katotohanan. "Ano ang dapat kong gawin?" "Huwag kang magpadala sa galit, ngunit maraming inosente ang madadamay. Darating ang tamang oras." Tumango si Mang Tino. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa sabungan. Ito ay laban ng kabutihan at kasakiman. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang araw ng pinakamalaking derby sa buong lalawigan. Libo-libong tao ang nagtipon sa napakalaking sabungan. Naroon ang pinakamahuhusay na sabunghero. Naroon din si Don Valerio, nakasuot ng mamahaling barong at may kumpiyansang ngiti sa labi.
Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang pagdating ni Mang Tino. Bitbit niya ang kanyang simpleng bayong, kasama ang kanyang pulang tandang. Tahimik siyang naglakad papasok. Nagbulungan ng mga tao. Dumating siya. Maghaharap na sila. Wala pang nakakatalo kay Mang Tino. Pero kakaiba ang tingin ko sa manok ni Don Valerio. Sa kabilang dako ng sabungan, inilabas ni Don Valerio ang kanyang bagong alagang tandang. Napahinto ang lahat. Napakalaki nito. Makintab ang maiitim na balahibo. At ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa kakaibang pulang liwanag. Nang makita iyon ni Mang Tino, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi ordinaryong manok ang kanyang makakaharap. Maagang nagsimula ang pinakamalaking derby sa buong lalawigan. Mula sa iba't ibang bayan ay dumagsa ang mga sabungero, negosyante at mga manonood. Punong-puno ang sabungan at halos wala ng bakanting upuan. Ngunit iisa lamang ang laban na hinihintay ng lahat. Ang paghaharap ng albularyong hindi pa kailanman natatalo at ng pinakamayamang sabungero sa lalawigan. Tahimik na nakaupo si Mang Tino sa isang sulok. Wala siyang kasamang tagahanga o mga tauhan. Katabi lamang niya ang kanyang pulang tandang na payapang nakatayo sa loob ng bayong. Sa kabilang panig naman ay si Don Valerio, napapalibutan ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang malaking tandang ay nakasilong sa isang mamahaling kulungan na yari sa kawayan at kahoy. Hindi mapakali ang ibon. Paminsan-minsan ay naglalabas ito ng malalim na tilaok na nagpapatahimik sa buong paligid. Marami ang kinilabutan. Parang may kakaibang puwersang bumabalot sa hayop. Nang tawagin ng tagapag-anunsyo ang dalawang pangalan, sabay na tumayo ang dalawa. Nagkatinginan sila. Mang Tino, malamig na sabi ni Don Valerio, hanggang dito na lang ang swerte mo. Ngumiti lamang ang albularyo. Ang tagumpay na bunga ng kasakiman ay hindi nagtatagal. Napangisi si Don Valerio. Tingnan natin. Dahan-dahang inilapag sa gitna ng ruweda ang dalawang tandang. Tahimik ang buong sabungan. Maging ang mga batang nagtitinda ng pagkain ay huminto sa kanilang ginagawa. Lahat ng mata ay nakatutok sa dalawang manok. Nang pakawalan ang mga ito, agad na sumugod ang malaking itim na tandang ni Don Valerio. Napakabilis nito. Nagulat maging ang mga bihasang sabungero. Ngunit mabilis ding nakaiwas ang pulang tandang ni Mang Tino. Nagpalitan ng mga sipa ang dalawa. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa unang ilang minuto ay halos magkapantay ang laban. Ngunit maya-maya ay may napansin si Mang Tino. Namumula ang mga mata ng kalabang tandang. Lalong lumalakas ito habang tumatagal ang laban. Hindi ito karaniwang lakas. Parang may kung anong nagtutulak dito. Tahimik na napapikit si Mang Tino. Naalala niya ang sinabi ng matandang babaeng nakaputi. May taong pinili ang landas ng kadiliman. Pagmulat niya ay nakita niyang tila nawawala sa katinuan ang kalabang manok. Hindi na ito lumalaban bilang isang hayop. Parang may ibang puwersang kumukontrol dito. Biglang nagliyab ang sigawan ng mga tao. Isang malakas na sipa ang tumama sa pulang tandang ni Mang Tino. Natumba ito. Napasinghap ang buong sabungan. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay muli itong tumayo. Tahimik lamang si Mang Tino. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng takot.
Sa halip ay marahan niyang sinabi, "Lumaban ka ng may dangal." Parang narinig siya ng kanyang alagang tandang. Unti-unti itong umikot sa kalaban. Hindi ito nagmadali. Hinintay nito ang tamang sandali. Nang muling sumugod ang malaking itim na tandang, mabilis itong umiwas at nakapagbigay ng isang malinis na sipa. Tumalsik ang ilang balahibo. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit hindi bumagsak ang kalabang tandang. Sa halip ay lalo itong naging mabangis. Sa gilid ng sabungan ay napansin ng isang matandang sabungero ang kakaibang nangyayari. Lumapit siya kay Mang Tino. "Hindi ordinaryo ang kalaban mo. Alam ko. Parang may sumpang nakakapit sa manok na iyon." Tumango si Mang Tino. "Nararamdaman ko rin." Habang nagpapatuloy ang laban ay unti-unting nagdidilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin, nagkatinginan ang mga tao. Wala namang bagyo. Bakit parang lumalamig? Hindi nila alam na may isang matandang babaeng nakaputi ang nakatayo sa labas ng sabungan. Tahimik lamang itong nakamasid. Samantala, sa loob ng sabungan ay nakangiting nakatingin si Don Valerio. Alam niyang gumagana ang kanyang ipinagawa. Ngunit hindi niya napansing ang estrangherong nakaitim na kanyang pinagkatiwalaan ay nakatayo rin sa likuran ng mga manonood. Nakangiti ito, hindi dahil nananalo si Don Valerio, kundi dahil unti-unti nang sinisingil ang kabayaran ng kanilang kasunduan. Sa gitna ng matinding laban ay biglang huminto ang itim na tandang. Napailing ito ng malakas. Nagwala. Tila may nilalabanan itong puwersang nasa loob ng sarili nito. Nagkagulo ang mga tao. Anong nangyayari? Biglang tumingin ang tandang kay Don Valerio. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang takot ang mayamang sabungero. At sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang umaling-awngaw mula sa labas ng sabungan. Ang kapangyarihang galing sa kadiliman ay laging may katapusan. Lahat ay napalingon. Ngunit wala silang nakita. Tanging si Mang Tino lamang ang nakakaalam kung kanino nanggaling ang tinig na iyon. Nang marinig ang mahiwagang tinig, nabalot ng katahimikan ang buong sabungan. Ang malalakas na sigawan at hiyawan ng mga manonood ay tila biglang nawala. Lahat ay nagtataka kung sino ang nagsalita. Ngunit si Mang Tino ay nanatiling kalmado. Alam niyang ang tinig na iyon ay mula sa matandang babaeng matagal nang gumagabay sa kanya. Sa gitna ng ruweda, hindi pa rin mapakali ang malaking itim na tandang ni Don Valerio. Nanginginig ang buong katawan nito at tila may mabigat na puwersang humihila rito. Lumapit si Don Valerio sa bakod ng ruweda. "Lumaban ka!" Sigaw niya sa kanyang alaga. Ngunit sa halip na sumugod, umatras ang tandang at tila natakot sa sarili nitong anino. Nagbulungan ang mga tao. Hindi normal ang nangyayari. Parang may sumpa ang manok. Samantala, ang pulang tandang ni Mang Tino ay nanatiling matatag. Bagamat may mga sugat ito, hindi nawawala ang tikas at tapang nito. Tahimik lamang itong nakatingin sa kalaban. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng sabungan. Kasabay nito ay dumilim ang paligid kahit katanghali ang tapat pa lamang. Nagsimulang mabahala ang mga manonood. May ilan nang umalis sa kanilang mga upuan.
May mga batang yumakap sa kanilang mga magulang, maging ang mga bihasang sabungero ay hindi na mapakali. Sa likuran ng mga tao ay tahimik na nakatayo ang estrangherong nakaitim. Nakangiti siya habang pinagmamasdan si Don Valerio. Mahina niyang sinabi, "Panahon na upang singilin ang ipinangako mo." Hindi iyon narinig ni Don Valerio. Abala siya sa pag-uutos sa kanyang mga tauhan. Muling nagsimula ang laban. Mabilis na sumugod ang itim na tandang, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Parang unti-unti itong nanghihina. Napansin iyon ni Mang Tino. Hindi siya natuwa. Sa halip ay nakaramdam siya ng awa. Ang hayop na ito ay naging kasangkapan lamang ng kasakiman, bulong niya. Muli niyang tiningnan si Don Valerio. Kitang-kita sa mukha nito ang galit at pagkabahala. Sa isang mabilis na pagkakataon, nakahanap ng puwang ang pulang tandang. Tumalon ito at nakapagbigay ng isang malinis na sipa. Bumagsak ang malaking itim na tandang. Tahimik ang buong sabungan. Lumipas ang ilang segundo. Hindi na ito muling nakatayo. Nagbunyi ang mga tao. Panalo si Mang Tino! Nanalo na naman ang albularyo. Ngunit hindi nakangiti si Mang Tino. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Biglang napaluhod si Don Valerio. Humawak siya sa kanyang dibdib. Parang may mabigat na batong dumagan sa kanyang katawan. Hindi siya makahinga. Nagtakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ginoo, ano ang nangyayari? Sa gitna ng kaguluhan ay lumapit ang estrangherong nakaitim. Ngumiti ito. Panahon na. Ano ang ibig mong sabihin? Hingal na tanong ni Don Valerio. Tinupad ko ang hiling mo. Ngayon, tuparin mo rin ang bahagi mo. Nanlaki ang mga mata ni Don Valerio. Wala tayong napagkasundo ang ganito. May bawat kapangyarihan na may katumbas na kabayaran. Unti-unting umatras ang estranghero. Pagkaraan ng ilang sandali ay tila naglaho ito sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Hindi na nagatubili si Mang Tino. Lumapit siya kay Don Valerio at sinuri ang kalagayan nito. May ligtas mo ako, mahina nitong sabi. Tahimik na tumingin ang albularyo sa taong matagal nang nagtangkang pabagsakin siya. Marami ang naghintay sa kanyang magiging desisyon. Maaari niya itong pabayaan. Maaari niyang hayaang maranasan ni Don Valerio ang bunga ng kanyang kasakiman. Ngunit hindi iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang guro. Kinuha niya ang supot ng mga halamang gamot mula sa kanyang bayong. Mabilis siyang gumawa ng panlunas at ipinainom ito kay Don Valerio. Ilang sandali pa ay unti-unting bumalik ang paghinga nito. Namangha ang mga tao. Tinulungan pa rin niya ang kanyang kaaway. Napayuko ang ilang nakasaksi. Doon nila naunawaan kung bakit hindi kailanman natatalo si Mang Tino. Hindi lamang dahil sa husay niyang mag-alaga ng manok, kundi dahil hindi niya hinahayaang manaig ang galit sa kanyang puso. Habang papalubog ang araw, isang anino ang tahimik na nakatanaw mula sa tuktok ng pinakamataas na puno malapit sa sabungan. Hindi ito ang estrangherong nakaitim. Mas matangkad ito. Mas mabigat ang presensya nito. Mahina itong nagsalita sa sarili. Kung ganoon, siya nga ang napili. Pagkatapos ay naglaho ang nilalang sa dilim.
Hindi pa alam ni Mang Tino na ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Lumipas ang ilang araw matapos ang malaking derby. Patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao ang nangyari sa sabungan. Hindi nila malimutan kung paano iniligtas ni Mang Tino ang mismong taong nagtangkang ipahamak siya. Lalong tumaas ang paggalang ng mga taga San Isidro sa albularyo. Ngunit si Mang Tino ay nanatiling payak ang pamumuhay. Tuwing umaga ay dinadalaw niya ang mga may sakit, inaalagaan ang kanyang mga halamang gamot at pinapakain ang kanyang mga manok. Para sa kanya, walang nagbago. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mas mabigat pang pagsubok na darating. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, bigla siyang nagising sa tilaok ng kanyang pulang tandang. Hindi iyon karaniwang tilaok. Parang babala. Agad siyang bumangon at lumabas. Tahimik ang paligid. Ngunit napansin niyang lahat ng kanyang mga manok ay nakatingin sa iisang direksyon, papunta sa kagubatan. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang yabag ng isang tao. Mula sa dilim ay lumitaw ang matandang babaeng nakaputi. Hindi siya ngumiti gaya ng dati. May lungkot sa kanyang mukha. "Panahon na," mahina niyang sabi. "Para saan po?" May isang nilalang na matagal nang nagbabantay sa kagubatang ito. Naramdaman na niya ang kaguluhang dulot ng kasakiman. Ano pong nilalang? Hindi siya tao. Tao man o hindi, handa akong harapin siya kung kinakailangan. Umiling ang matanda. Hindi siya kalaban, kundi isa siyang tagapagbantay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo si Mang Tino sa pusod ng kagubatan. Habang papasok siya, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ingay ng mga kuliglig. Tanging tunog ng kanyang mga hakbang ang maririnig. Pagdating niya sa isang malawak na liwasan sa gitna ng kagubatan, huminto siya. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Sa ilalim ng puno ay may isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang kayumangging kasuotan. Mahaba ang kanyang puting buhok at balbas. Nakasandal siya sa isang kahoy na tungkod. Matagal silang nagtitigan. "Ikaw ba si Mang Tino?" tanong ng matanda. "Opo. Marami na akong narinig tungkol sa'yo." "At sino po kayo?" "Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito." Tahimik na yumuko si Mang Tino bilang paggalang. Dumarami ang mga taong inuuna ang kapangyarihan kaysa kabutihan, sabi ng matanda. "Nararamdaman ko rin po iyon." Ang kasunduang ginawa ni Don Valerio ay nagbukas ng isang landas na matagal nang nakasara. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Anong landas? Landas ng mga nilalang na nabubuhay sa kasakiman ng tao. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Tino. Mapipigilan pa ba yon? Oo. Paano? Kailangan mong maging matatag. Handa po ako. Ngunit umiling ang matanda. Hindi sapat ang tapang. Ano pa ang kailangan? May darating na araw na kailangan mong pumili. Sa pagitan ng ng sariling kapayapaan at ng kaligtasan ng buong baryo. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsayawan ang mga dahon ng balete.
Unti-unting nagdilim ang paligid. Sa di kalayuan ay may narinig silang malalim na ungol. Hindi iyon tunog ng aso o mabangis na hayop. Parang tinig ng isang nilalang na matagal nang nakakulong. Tahimik na tumingin ang matandang tagapagbantay sa pinanggalingan ng tunog. Dumating na siya. Sino? Ang nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makalaya. Biglang kumawala ang isang maitim na anino mula sa kailaliman ng kagubatan. Mabilis itong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi makita ang tunay nitong anyo, ngunit ramdam ang malamig at mabigat nitong presensya. Mahigpit na hinawakan ni Mang Tino ang maliit na sisidlang kawayan na ibinigay sa kanya ng matandang babaeng nakaputi. Naalala niya ang bilin nito. Huwag mo itong bubuksan hanggat hindi nalalagay sa matinding panganib ang isang inosenteng buhay. Sa sandaling iyon ay isang nakabibinging sigaw ang umaling-awngaw mula sa gawing baryo. Napalingon si Mang Tino, may masamang nangyayari at alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Pagkarinig sa malakas na sigaw mula sa direksyon ng baryo, hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Tino. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kagubatan habang kasunod niya ang matandang tagapagbantay. Habang papalapit sila sa San Isidro, napansin nilang nagkakagulo ang mga tao. May mga babaeng umiiyak. May mga lalaking may hawak na sulo at itak. May mga batang mahigpit na nakakapit sa kanilang mga magulang. Pagdating ni Mang Tino sa gitna ng baryo, agad siyang nilapitan ng kapitan. Mang Tino, salamat at dumating ka. Ano ang nangyari? Nawawala ang mga alagang manok ng mga tao. Manok lamang ba? Umiling ang kapitan. May ilan ding kambing at baboy na natagpo ang patay sa gilid ng kagubatan. Napayo ko si Mang Tino. Hindi ito pangkaraniwang pag-atake ng mabangis na hayop. May ibang dahilan. Kasabay nito, dumating si Don Valerio kasama ang ilan niyang tauhan. Hindi na siya ang dating mayabang na sabonghero. Mula nang iligtas siya ni Mang Tino, tila nagbago ang kanyang pag-uugali. Lumapit siya sa albularyo. Mang Tino, tahimik siyang tumingin dito. Nais kong humingi ng tawad. Hindi agad nagsalita ang albularyo. Alam kong malaki ang aking kasalanan. Ang pagsisisi ay nagsisimula sa pagbabago ng puso. Tumango si Don Valerio. Handa akong tumulong kung kinakailangan. Tinanggap ni Mang Tino ang kanyang sinabi. Kung tunay ang iyong hangarin, samahan mo kami. Pagsapit ng gabi ay bumuo sila ng pangkat upang magbantay sa paligid ng baryo. May mga lalaking may dalang sulo, may ilan namang may sibat at bolo. Ngunit sinabi ni Mang Tino, huwag kayong basta susugod. Hindi natin alam ang ating kahaharapin. Tahimik silang naglakad patungo sa gilid ng kagubatan. Biglang tumahol ang mga aso, sunod-sunod. Pagkaraan ay bigla silang nagsitahimik. Lumamig ang hangin. Unti-unting lumabas ang makapal na hamog. Halos wala nang makita ang mga tao. Narinig nila ang mabibigat na yabag. 1, 2, 3. Parang may napakalaking nilalang na naglalakad sa dilim. Mahigpit na humawak sa kanyang sulo ang isang binata. Mang Tino, huwag kang gagalaw. Maya-maya ay may 2 mapupulang matang sumilip sa pagitan ng mga puno. Napasinghap ang lahat. Unti-unting lumabas ang isang napakalaking nilalang
na balot ng maitim na balahibo. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Hindi ito umatake. Sa halip ay tila may hinahanap. Tahimik na lumapit si Mang Tino. Pinigilan siya ng kapitan. Delikado! Ngunit umiling lamang ang albularyo. Habang papalapit siya, ay napansin niyang may malalim na sugat sa tagiliran ng nilalang. Doon nanggagaling ang maitim na dugo. Mahina niyang sinabi, hindi siya nanghuhuli. Nasasaktan siya. Nagulat ang lahat. Biglang naalala ni Don Valerio ang estrangherong nakaitim. Mang Tino, lumalabas na ang bunga ng aking kasakiman. Napabuntong hininga ang albularyo. Kailangan natin siyang tulungan. Nagulat ang mga tao. Tutulungan? Baka patayin tayo niyan. Umiling si Mang Tino. Ang sugatan ay hindi agad kaaway. Dahan-dahan siyang lumapit sa nilalang. Hindi siya nagdala ng sandata. Sa halip ay inilabas niya ang kanyang mga halamang gamot. Tahimik niyang ipinakita ang mga ito. Hindi gumalaw ang nilalang. Parang nauunawaan nito ang kanyang ginagawa. Unti-unti niyang nilinis ang sugat. Pagkatapos ay ipinahid ang halamang gamot. Lumipas ang ilang minuto. Huminto ang pagdurugo. Unti-unting luminaw ang mga mata ng nilalang. Hindi na iyon mapula. Naging kulay ginto ang mga ito. Tahimik itong yumuko kay Mang Tino. Parang nagpapasalamat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumalik sa kailaliman ng kagubatan. Hindi makapaniwala ang mga tao. Mang Tino, paano mo nagawa iyon? Ngumiti lamang siya. Kapag kabutihan ang unang inialok mo, minsan ay kabutihan din ang isinusukli. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pag-uusap, isang maitim na usok ang unti-unting umaakyat mula sa lumang kamalig ni Don Valerio. Walang nakapansin. Maging si Don Valerio ay hindi ito nakita. Sa loob ng kamalig ay muling lumitaw ang estrangherong nakaitim. Ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay may 3 pang aninong unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. Ngumiti ang estranghero. Kung hindi natin siya kayang talunin sa pamamagitan ng lakas, susubukin natin ang kanyang puso. Tahimik ang baryo ng San Isidro kinabukasan, ngunit hindi mapakali ang mga tao. Bagamat nawala ang malaking nilalang matapos itong pagalingin ni Mang Tino, nanatili ang takot sa kanilang mga puso. Marami ang nagtanong kung babalik pa ba ito. May ilan namang nagsabing dapat sana ay pinatay na lamang nila ang nilalang habang may pagkakataon. Ngunit si Mang Tino ay hindi nagsalita. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Sa malaking bahay ni Don Valerio, muli niyang sinuri ang kanyang lumang kamalig. Nagtaka siya nang makita ang maitim na usok na unti-unting naglalaho. Pagpasok niya sa loob ay bigla siyang napahinto. Naroon na naman ang estrangherong nakaitim, ngunit hindi na ito nag-iisa. 3 maiitim na anino ang nakatayo sa kanyang likuran. Hindi makita ang kanilang mga mukha. Tanging ang mapupula nilang mga mata ang kumikislap sa dilim. Ano na naman ang gusto mo? Nanginginig na tanong ni Don Valerio. Mahinang natawa ang estranghero. Hindi pa tapos ang ating kasunduan. Wala na akong nais na kapangyarihan. Hindi na mahalaga ang gusto mo. Lubayan mo na ako. Hindi ganoon kadaling takasan ng kasakiman.
Unti-unting umatras si Don Valerio. Ngunit biglang naglaho ang apat na nilalang na parang usok. Naiwan siyang mag-isang nanginginig. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Samantala, sa kubo ni Mang Tino ay dumating ang matandang babaeng nakaputi. Hindi na siya kailangang tawagin, kusa na siyang lumitaw. Mang Tino? Opo. Panahon na. Para saan? Ang tunay na pagsubok ay hindi na tungkol sa sabungan. Tungkol saan po? Tungkol sa pagpapatawad. Tahimik na napayuko ang albularyo. Darating ang araw na ang taong nagtangkang sirain ka ay mangangailangan ng iyong buhay. Hindi ko siya pababayaan. Ngumiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Pagsapit ng gabi ay biglang kumalat ang balita. Nawawala si Don Valerio. Agad na nagtungo ang mga tao sa kanyang bahay. Nakita nilang bukas ang pinto ng kamalig. May mga bakas ng paghila sa lupa at may maiitim na marka na papunta sa kagubatan. Lumayo kayo, sigaw ni Mang Tino, ngunit huli na. May ilang binata ang agad na sumugod sa loob ng kagubatan upang hanapin ang nawawalang sabonghero. Lumipas ang ilang minuto, narinig ang kanilang mga sigaw. Tulong! Mang Tino! Hindi na nagdalawang isip ang albularyo. Kasama ang kapitan at ilang matatapang na lalaki. Mabilis silang tumakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Sa gitna ng kagubatan ay natagpuan nila ang tatlong binata. Nakahandusay ang mga ito sa lupa. Wala silang malay. Ngunit buhay pa. Sa unahan nila ay nakita nila si Don Valerio. Nakaluhod siya. Parang may mga aninong nakapaligid sa kanya. Unti-unti siyang hinihila ng mga ito patungo sa isang malaking bitak sa ilalim ng lumang balete. Mang Tino! Iligtas mo ako! Hindi nag-atubili ang albularyo. Mabilis siyang lumapit. Ngunit biglang humarang ang estrangherong nakaitim. Hanggang dito na lamang siya. Hayaan mo siyang umalis. Hindi. Nagkasala siya. Alam ko. Nararapat siyang magbayad. Tahimik na tumingin si Mang Tino sa estranghero. Ang pagsisisi ay nagbibigay ng pagkakataong magbago. Mahinang tumawa ang estranghero. Hindi mo pa rin nauunawaan. Biglang kumilos ang tatlong maiitim na anino. Sabay-sabay silang sumugod kay Mang Tino. Ngunit bago pa sila makalapit ay biglang nagliwanag ang maliit na sisidlang kawayan na matagal niyang iniingatan. Naalala niya ang huling bilin ng matandang babae. Huwag mo itong bubuksan hanggat hindi nalalagay sa matinding panganib ang isang inosenteng buhay. Tumingin siya kay Don Valerio. Bagamat marami itong kasalanan, nakita niyang tunay na ang pagsisisi nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sisidlang kawayan. Isang napakaliwanag na sinag ang kumawala mula rito. Tinangay nito ang kadiliman sa paligid. Napaatras ang estrangherong nakaitim at ang tatlong anino. Napuno ng liwanag ang buong kagubatan. At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ay unti-unting lumitaw ang matandang babaeng nakaputi. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang ordinaryong matanda. Balot siya ng maningning na liwanag at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Tahimik niyang tiningnan si Mang Tino. Natupad mo ang iyong pangako.
Nagmistulang araw ang liwanag na lumabas mula sa maliit na sisidlang kawayan. Ang buong kagubatan ay nabalot ng ningning na tumagos sa bawat puno at halaman. Ang makakapal na ulap sa kalangitan ay unti-unting naglaho at ang malamig na hangin kanina'y puno ng pangamba ay napalitan ng payapang simoy. Napaatras ang estrangherong nakaitim. Sa unang pagkakataon ay nawala ang mapanghamong ngiti sa kanyang mukha. Ang tatlong maiitim na anino sa kanyang likuran ay nagsimulang maglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Samantala, ang matandang babaeng nakaputi ay lumapit kay Mang Tino. Hindi na siya mukhang isang karaniwang matanda. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap sa maliwanag na liwanag at ang kanyang tinig ay banayad ngunit puno ng kapangyarihan. Mang Tino, wika niya, natapos mo ang pagsubok na matagal kong inihanda para sa iyo. Napayuko ang albularyo. Hindi ko po ito magagawa kung wala ang inyong paggabay. Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang dahilan ng iyong tagumpay. Ang iyong kabutihan ang tunay mong lakas. Galit na sumigaw ang estrangherong nakaitim. Hindi pa ito tapos. Bigla itong sumugod kay Mang Tino. Ngunit bago pa ito makalapit ay humarang ang matandang tagapagbantay ng kagubatan. Itinaas nito ang kanyang kahoy na tungkod. Isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Huminto ang estranghero. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Kasabay niyang naglaho ang tatlong aninong kanyang kasama. Muling nabalot ng katahimikan ang kagubatan. Bumagsak sa lupa si Don Valerio. Mabilis siyang nilapitan ni Mang Tino. Tayo. Napaiyak ang dating mayabang na sabungero. Patawarin mo ako. Sinubukan kitang sirain. Pininsala ko ang mga tao. Nadala ako ng kasakiman. Tahimik na inilagay ni Mang Tino ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat. Lalong napaiyak si Don Valerio. Mula sa araw na ito, itutuwid ko ang lahat ng aking nagawang mali. Pagbalik nila sa baryo ay sinalubong sila ng mga tao. Labis ang kanilang tuwa nang makitang ligtas silang lahat. Ikinuwento ni Don Valerio ang buong katotohanan. Hindi niya itinago ang kanyang mga pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa buong baryo. Bilang tanda ng kanyang pagsisisi, ipinamahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang lupain sa mga mahihirap na magsasaka. Nagpagawa rin siya ng balon, maliit na klinika, at paaralan upang makatulong sa buong pamayanan. Unti-unti niyang nabawi ang tiwala ng mga tao, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nagpatuloy naman si Mang Tino sa kanyang simpleng buhay. Nanatili siyang albularyo. Patuloy siyang gumamot ng mga may sakit nang walang hinihinging kapalit. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang mga manok. Paminsan-minsan ay sumasali pa rin siya sa mga sabong. At tulad ng dati, bihira pa ring matalo ang kanyang mga alaga. Ngunit kapag tinatanong siya ng mga tao kung ano ang kanyang lihim, iisa lamang ang kanyang sagot. Hindi ako nananalo dahil sa mahika. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng tiyaga, malasakit, katapatan, at malinis na puso. Marami ang hindi agad nakaunawa sa kanyang sinabi.
Ngunit ang mga tunay na nakakakilala sa kanya ay alam ang katotohanan. Hindi siya naging dakila dahil sa kanyang mga panalo sa sabungan. Naging dakila siya dahil pinili niyang gumawa ng mabuti kahit sa mga taong nagkasala sa kanya. Lumipas ang maraming taon. Nang yumao si Mang Tino, buong baryo ang nagluksa. Hindi siya iniwan ng kayamanan. Hindi siya nag-iwan ng malaking bahay. Ngunit nag-iwan siya ng mas mahalagang pamana. Ang aral na ang kabutihan ay higit na makapangyarihan kaysa sa kasakiman. Sa harap ng dati niyang kubo ay itinayo ng mga taga San Isidro ang isang simpleng bantayog. Nakasulat dito ang mga salitang hinding-hindi nila malilimutan. Ang taong may malinis na puso ay maaaring matalo sa laban, ngunit hindi kailanman matatalo sa buhay. At hanggang sa kasalukuyan, kapag may bagong sabungerong nagtatanong tungkol sa alamat ng albularyong hindi natatalo sa sabungan, iisa ang isinasagot ng matatanda sa baryo. Hindi ang kanyang mga manok ang tunay na dahilan ng kanyang mga tagumpay. Ang kanyang kabutihan ang hindi kailanman natalo. Wakas.